Ang banal na tirahan ng Snow Mountain. Kabanata 861, ang sanga ng olibo ng mga nakatataas. Inikat ni Chinyu ang mga mesa at umupo sa upuan, nanunuya, mag-usap tayo. Sa dilim, maririnig ang boses ng mga nakatataas. Chinyu, walang gaanong awayan sa pagitan mo at ng Jingu Martial Arts Association. At ang layunin ng aming JINGDU Martial Arts Association ay mag-recruit ng mga talento. Kumatok si Chinyu sa mesa at sinabing, magpatuloy. Sa ngayon, ang asosasyon ng martial arts ng JINGDU ay pinasigla mo at nawala ang lahat ng mga talento nito. Hindi na ito naaayon sa aming orihinal na intensyon. Tulad ng nakikita mo, ang JINGDU Martial Arts Association ay nangangailangan ng isang pinuno. Kung payag ka, handa kaming hayaan kang maging pinuno. Nang marinig ni Chinyu ang kanilang mga salita, hindi napigilan ni Chinyu na matawa. Hayaan mo akong maging pinuno. Tumaas ang kilay ni Chinyu. Sa madaling salita, mula ngayon, ako na ang mamamahala sa Jingu Martial Arts Association. Tama. Ang mga nakatataas ay nagbigay ng tiyak na sagot. Sa oras na iyon, ikaw ang magiging pinuno ng mundo ng martial arts. Ito dapat ang pinapangarap mo. Bahagyang ipinikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Inilibot niya ang kanyang tingin sa 8 bakanteng upuan at nginisyan, sa tingin mo ba ang layunin ko sa paggawa ng lahat ng ito ay pangunahan ang mundo ng martial arts? Ano pa ba? Ang ultimong layunin mo ay palitan kami, di ba? Tumawa ang isang mas mataas. Chinyu? Walang hanggang kalaban, tanging walang hanggang benepisyo. Sa tulong namin, sandali na lang bago ka maging martial saint. Nang marinig ito ni Chinyu, hindi niya napigil ang mapatawa. Anong tinatawa-tawa mo? Tanong ng isang higher up sa malalim na boses. Gumisi si Chinyu, tingin ko nakakatawa kayo. Leader. To put it bluntly, isa lang akong puppet para sa inyo. Pwede nyo akong paalisan anumang oras. At saka, dapat magustuhan nyo ang mga taong mas masunurin, di ba? Sayang naman at naging masuwayan ako simula bata pa ako. Kung ano ang sinabi mo tungkol sa pagiging pinuno ng mundo ng martial arts. Sa paningin ko, wala talaga. Hindi iyon ang naging layunin ko. Nang marinig ang mga salita ni Chinyu, maraming nakatataas ang natahimik. Kung gayon, ano ang gusto mo? Tanong ng isang nakatataas. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabing, paano ito? Upang maipahayag ang iyong katapatan, sasabihin mo sa akin kung paano ay undo muna ang God-binding spell. Paano naman? Sinabi ng nakatataas sa isang malalim na boses, ang spell na nagbubuklod ng Diyos ay isang spell lamang na hindi dapat banggitin. Maaari naming ibigay ito sa iyo anumang oras. Kung gayon, huwag mag-aksaya ng oras. Sabihin mo sa akin dali, tumayo si Chinyu at sinabi. Natahimik ulit ang nakatataas. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng isang nakatataas, okay lang na bigyan ka ng God-binding spell, ngunit kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon namin. Magsalita ka. Tumanggo si Chinyu. Kailangan mong pumunta sa pangalawang lihim na kaharian at tanggapin ang aming spell, sabi ng isa sa mga nakatataas. Tinaas ni Chinyu ang kanyang kilay at nginisyan, ang spell mo. Ito ba ay ginagamit upang kontrolin ang aking spell? Parang si Lola Chin. Hanggat hindi ka nakikinig, maaari kang mapahamak anumang oras. Tama. Hindi itinago ng mga nakatataas ang tanong na ito. Dapat may kontrol kami sa iyo. Ito ay maituturing na paraan para maipakita mo ang iyong katapatan. Nagtaas ng kilay si Chinyu. Nag-isip siya sandali at sinabing, may iba pa akong kondisyon. Magsalita ka, sabi ng mga nakatataas sa isang malalim na boses. Gumisi si Chinyu, gusto ko ang pangalawang Mystic Realm. Gusto kong maging master ng pangalawang Mystic Realm. Agad nitong pinatahimik ang lahat ng nakatataas. Makalipas ang ilang minuto, walang nagsalita ni isa. Malamig na tumawa si Chinyu, ano, hindi ka sang-ayon. Ang guro ng pangalawang lihim na lugar, si Gu Zhishen, ay isang peak martial saint. Kung magiging martial saint ka, maaari naming isaalang-alang ito. Sabi ng isang nakatataas sa mahinang boses. Tumawa si Chinyu, sandali na lang bago ka maging martial saint. Ano ang rush?
At saka, kapag naging martial saint ako, kailangan ko pa ba kayo? Nanatiling tahimik ang mga nakatataas. Tila may katuturan ang mga salita ni Chinyu. Maaari naming ibigay sa iyo ang pangalawang lihim na kaharian hanggat handa kang tanggapin ang aming mga spell, patuloy ng mga nakatataas. Hindi napigilan ni Chinyu na itaas ang kanyang kilay. Hindi niya inaasahan na talagang sasang-ayon ang mga nakatataas na ito. Taglit na nag-isip si Chinyu at sinabing, paano kung hindi ko tanggapin ang iyong mga spell? Kung tutuusin, ayoko ng pinaghihigpitan. Huwag tanggapin ang mga spell. Medyo nagdududa ang boses ng mga nakatataas. Maya-maya, may lumabas na boses ng babae, sige, papayag ako. Sumasang-ayon ka. Lalong nagulat si Chinyu. Oo naman. After all, we have always cherished talents. Muling lumabas ang boses ng babae. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabing, gayon din, mula ngayon, hindi ka na pinapayagang magkaroon ng anumang ideya tungkol kay Yanroso. Okay. Nagpatuloy sila sa pagsang-ayon. Nang marinig niya ito, hindi napigilan ni Chinyu ang mapatawa. Sa tingin mo ba ako ay tulala? Gusto mo ba akong linlangan na pumunta sa pangalawang Mystic Realm at kunin ang buhay ko? Tumawa ng malakas si Chinyu. Huwag mong isipin na hindi ko alam na kapag nakapasok na ako sa pangalawang Mystic Realm, mabilis akong aalisin ng Martial Saint. Malamig na sinabi ng isa sa mga nakatataas, Chinyu, wala kaming ganoong intensyon. Tira ka, sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Pagbibiro ni Chinyu. Maaari mo ring isuko ang iyong sariling mga tao anumang oras, lalo na ang isang taong laban sa iyo. Chinyu. Ang mga nakatataas ay tila nagalit kay Chinyu. Ayaw mong magbigay ng mukha. Gumisi si Chinyu at sinabi ko rin sa iyo na nagustuhan ko ang pangalawang Mystic Realm at tiyak na dadalhin ko ito. Sa susunod na taon, personal akong pupunta sa secret area, papatayin si Gu Zishen, at sakupin ang pangalawang secret area. Sana makita-kita sa pangalawang secret area sa susunod na taon. Pagkasabi nito, tumayo si Chinyu at aalis na sana. Chinyu, pagsisisihan mo ito. Isang boses ang lumabas. Babayaran mo ang halaga para sa iyong kawalang galang sa amin. Hindi lang namin kayo papatayin, paghihiwalayin din namin ang laman at dugo ni Yanroso. Ikulong siya sa cycle ng reincarnation, hindi na muling magkakatawang tao. Tumigil si Chinyu sa kanyang kinatatayuan at malamig na sinabi, kung gayon, maghintay tayo at tingnan. Tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Mabuti, mabuti. Sa susunod na taon na ang araw ng iyong kamatayan. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ng mga nakatataas. Hindi na sila mapakali ni Chinyu. Lumabas siya ng meeting room at tumayo sa opisina ng Jingdo Martial Arts Association. Pagkatapos, nanginginig ang mga paa ni Chinyu, at agad na kumalat ang isang nakakatakot na kapangyarihan mula sa ilalim ng mga paa ni Chinyu. Rumble. Ang buong Jingdo Martial Arts Association ay parang isang lindol, na may mga tunog na nakakabasag ng lupa na nagmumula rito. Ang gusali ay nagsimulang gumuho, at ang opisina ay naging mga durog na bato. Sa isang sandali, ang marangal na Jingdo Martial Arts Association ay nasira. Lahat ng dumadaan ay nabigla sa tagpong ito. Inilabas nila ang kanilang mga telepono at nagmamadaling kumuha ng litrato sa eksenang ito. Isang lindol sa Jingdo Martial Arts Association. Bulsh *T, isang lugar lang yumanig sa bahay mo. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay nagre-renovate ito. Pag-renovate ng F*6, sino ang makakapag-demolish ng bahay na may mga renovation? Habang nag-uusap sila, lumabas si Chinyu mula sa mga guho. Ibinaling niya ang kanyang ulo at malamig na tumingin sa malaking asosasyon ng martial arts ng Jingdo, saka iniabot ang kanyang palad. Ang kanyang palad ay kumikislap ng gininto ang liwanag, at isang gininto ang palad ang biglang nabasag patungo sa Jingdo Martial Arts Association na naging mga guho na. Ang buong Jingdo Martial Arts Association ay ganap na naging alikabok. Kabanata 862, magpadala ng isang martial saint. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumalikod si Chinyu at umalis nang hindi man lang lumingon ang kanyang ulo. Ang Jingdo Martial Arts Association ay nawasak, at lahat ng mga purple na robe ay pinatay.
Mabilis na kumalat ang balitang ito sa buong martial arts forum. Sa ilang sandali, pinag-uusapan ng lahat ang bagay na ito. Lalong nabalisa ang iba't ibang martial arts aristokratikong pamilya. Bagamat may taglay silang martial power, wala silang kasing lakas na network gaya ng pamilya yan. Kaya naman, ang mga taong ito ay hindi maiwasang mag-alala. At sa sandaling ito, nakabalik na si Chinyu sa Divine Alchemist Pavilion. Sa Pavilion Masters Building, ngumiti si Chinyu at sinabing, hindi ko talaga akalain na makakabalik ako kaagad para sa bagong taon. Oo. Tumango ang Pavilion Master at sinabi. Hindi ko rin akalain na papatayin mo talaga ang Purple Robe. Humigop ng tsaa si Chinyu at nakangising sinabi, umpisa pa lang ito. Habang nagsasalita siya, muling nagdilim ang paningin ni Chinyu, at bigla siyang nagluwa ng isang bibig ng dugo. Pinunasan ni Chinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at hindi niya maiwasang mapasimangot. Kung mangyari ito sa isang laban, natatakot akong mawalan ka ng buhay, sabi ng Pavilion Master na nakakunot ang noo. Medyo malungkot na sinabi ni Chinyu, oo, dapat tayong mag-isip ng paraan para malutas ang bagay na ito. Sinabi ng Pavilion Master sa mahinang boses, bukod sa paggamit ng tableta, may isa pang paraan. Anong paraan? Mabilis na tanong ni Chinyu. Sinabi ng Pavilion Master, basta papasok ka sa Martial Saint Realm, maaari mong iwanan ang Golden Pill. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Chinyu na ngumiti ng mapait, kung gayon, sino ang nakakaalam kung kailan? Wala bang propesya na papasok ka sa Martial Saint Realm sa susunod na taon? Nakangiting sabi ng Pavilion Master. Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, ang bagay na ito ay nag-alala sa akin. Oh, nagtaas ng kilay ang Pavilion Master. Nagpatuloy si Chinyu, ang propesya ay nagsasaad lamang na ang isang tao ay magiging isang martial saint sa susunod na taon, ngunit hindi nito sinasabi kung sino ito. Kung ang unang taong naging isang martial saint ay hindi ako kundi ibang tao, kung gayon natatakot ako na ito ay magiging mahirap. Tumango ang Pavilion Master, na nagpapahiwatig na magpatuloy si Chinyu. Hulaan ni Chinyu, sa kasalukuyang panahon, ang mga martial saints ay hindi pinapayagang lumitaw. Gayunpaman, ang lahat ng mga martial saints ay mga lumang martial saints mula sa maraming taon na ang nakalilipas. Nakita ko na ang kasaysayan ng martial arts. Sa nakalipas na 100 taon, walang nakatuntong sa martial saint realm. Kahit na hindi ko alam ang dahilan, hanggat ang isang bagong tao ay tumuntong sa Martial Saint Realm, sa tingin ko ang mga patakaran na itinakda ng Dao Protector ay hindi na umiral. Sa oras na iyon, ipanganganak ang Martial Saint sa Secret Realm. Bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mukha ng Pavilion Master. May saysay ang sinabi mo. Sabi ng Pavilion Master. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabi, hindi ko magagarantiya na ako ang unang taong papasok sa Martial Saint Realm. Napakalaki ng mundong ito, at maraming eksperto. Sa pagkakataong ito, kahit ang Pavilion Master ay walang buong tiwala. Sinabi niya sa malalim na boses, kung gayon, ano ang plano mong gawin? Sinabi ni Chinyu, naghanda ako ng 2 plano. Alinman sa iyo na pumunta sa Martial Saint Realm sa lalong madaling panahon, o makahanap ka ng isang lugar upang itago. Kung tungkol sa lugar na ito na pagtataguan, naisip na ni Chinyu ang isang lugar. Iyon ang lihim na kaharian sa espiritual na bukal ng Green Moon Villa. Ang lihim na kaharian na iyon ay isang walang may-ari na lihim na kaharian, at walang nakakaalam tungkol dito. Kahit ang JINGDU Martial Arts Association ay hindi ito mahanap. Pagkatapos ng bagong taon, hahanapin ko si Gu Xinghe at gagamitin ko siya para takutin si Gu Zishen, malamig na sabi ni Chinyu. Ang Pavilion Master ay hindi nagpahayag ng anumang opinyon tungkol dito. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang naramdaman ni Chinyu na may pumasok mula sa pinto. May darating, halos sabay na sabi ng dalawa. Dahan daw ang tumayo si Chinyu. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naramdaman ang panloob na chi ng kabilang partido. Isa pang half-step martial saint. Sabi ni Chinyu na nakakunot ang noo. Tumango ang Pavilion Master at sinabing, sa ganitong paraan, sandali na lang bago ang isang tao ay maging isang martial saint.
Habang nagsasalita siya, bababa na ang Pavilion Master. Nakangiting sabi ni Chinyu, Pavilion Master, bakit hindi mo subukan ang pamatay na formasayon na ito? Saglit na nag-alinlangan ang Pavilion Master bago nakangiting sinabi, magandang ideya. Agad namang tumalon ang dalawa pababa ng Pavilion Master's building at nakarating sa plaza. Tahimik silang naghintay sa isa't isa. Hindi nagtagal, pumasok ang isang matipunong lalaki. Ang taong ito ay may malakas na pangangatawan at isang pambihirang aura. Siya ay tumingin lubhang mapang-api sa kanyang panloob na chi. Sino ka? Malamig na tanong ni Chinyu. Isang hakbang pasulong ang kabilang partido at hindi umimik. Ako ito. Sa sandaling ito, isang boses ang narinig. Pagtingin niya sa gilid, nakita niya ang isang pamilyar na mukha na naglalakad. Nang makita niya ang taong ito, agad na nabigla si Chinyu. Matandang Mysterian. Bakit ka nandito? Nagmamadaling inalis ni Chinyu ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan at mabilis na naglakad. Tumawa ang matandang Mysterian at sinabing, bagong taon na. Kung hindi ako pupunta dito, saan pa ako pupunta? Itinuro ni Chinyu ang matipunong lalaki sa gilid at sinabing, sino siya? Ang matipunong lalaking iyon ay ikinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, ako ang bodyguard ng matandang Mysterian. Hindi mapigilan ni Chinyu na huminga ng malamig. Makakahanap kaya si Old Mysterian ng isang half-step martial saint para maging bodyguard niya? Old Mysterian, saan ka napunta sa buong taon? Bati sa kanya ng Pavilion Master. Kinawian ng matandang Mysterian ang kanyang kamay at sinabing, mahabang kwento ito. Umakyat muna tayo sa itaas, magalang na sabi ng Pavilion Master. Umakyat agad silang tatlo sa taas. 3 araw na lang ang natitira bago ang bagong taon. Sa sandaling ito, ang balita ng nangyari sa Jingdo Martial Arts Association ay kumalat na sa ikalawang lihim na kaharian. Ang mga anino ng iba't ibang nakatataas ay bumaba sa pangunahing bulwagan ni Gu Zizhen. Si Gu Zizhen, Gu Xinghe, at ang iba pa ay lumuhad sa lupa, hindi makatayo. Kahit ano pa, gusto kong patayin mo si Chinyu, utos ng mga nakatataas. Hindi nila ito sinabi ng tahasan, ngunit napakalinaw ng kanilang intensyon. Sina Gu Zizhen at Gu Xinghe ay parehong matatalinong tao, kaya mabilis nilang naunawaan ang ibig sabihin ng mga nakatataas. Mangyaring makatiyak, mga nakatataas, sabi ng mag-ama na nakakuyong ang mga kamay. Walang sinabi ang mga nakatataas, at unti-unting nawala ang kanilang mga multo. Pagkaalis nila, nagalit si Gu Xinghe at nagmura, itong Chinyu, gusto ko siyang patayin, gusto ko siyang patayin. Hindi rin maganda ang hitsura ng ekspresyon ni Gu Zizhen. Ang taong pumalit sa Jingdo Martial Arts Association ay ang kanyang anak, ngunit ganoon ang nangyari. Talagang hindi ito magandang balita para sa pamilya ng Go. Ama, ano ang ibig sabihin ng mga nakatataas? Tanong ni Gu Xinghe na may malungkot na mukha. Hinaplos ni Gu Zizhen ang kanyang balbas at sinabi sa mahinang boses, gusto nilang magpadala ako ng martial saint para patayin si Chinyu. Kinagat din ni Gu Xinghe ang kanyang mga ngipin at sinabing, pinapatay lang nito si Chinyu. Worth it ba na magpadala tayo ng martial saint? Sinabi ni Gu Zizhen sa mahinang boses, ang ibig nilang sabihin, kahit na kailangan nating isakripisyo ang isang martial saint, kailangan nating alisin ang Chinyu na ito. Hindi maiwasan ni Gu Zizhen na makaramdam ng kaunting kalungkutan. Nag-aalala siya na ang hakbang na ito ay magagalit sa mga tagapagtanggol ng Dao. Lalo siyang nag-alala na ang isasakripisyo ay hindi isang martial saint, kundi ang buong pangalawang lihim na kaharian. Tatay, ang hakbang na ito ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa amin, sabi ni Gu Xinghe na nakakunot ang noo. Kung talagang hindi ito magagawa, dadalhin ko ang mga tao para patayin ang Chinyu na iyon ngayon. Nagboluntaryo si Gu Xinghe. Matagal na hindi nagsalita si Gu Zizhen. Siya rin ay lubos na nagkakasalungatan. Kung ang isang martial saint ay pinalabas, maaaring magalit ang tagapag-alaga. Gayunpaman, kung susuwayin niya ang utos ng mga nakatataas, tiyak na mamamatay siya. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sinabi ni Gu Zizhen sa malalim na boses, ang tagapangalaga ay hindi nagpakita sa loob ng mahigit 100 taon. Problema kung buhay pa siya.
At kung susuwayin niya ang utos ng mga nakatataas, tiyak na mamamatay siya. Magsugal ka. Kabanata 863, kumilos ang Martial Saint. Ang sinumang lumaban sa mga nakatataas ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, kung ang Martial Saint ay ipinadala, ang tagapangalaga ay maaaring hindi lumitaw. Pagkatapos ng lahat, hindi siya nagpakita sa loob ng maraming taon. Nang marinig ang mga salita ni Gu Zizhen, nag-aalalang sinabi ni Guo Xinghe, "Tatay, bakit nanganganib na patayin si Qin Yu? Kaya ko siyang patayin." Tinulyapan siya ni Gu Zizhen at sinabing, "Ito ay isang utos mula sa mga nakatataas. Hindi ko kayang suwayin ito." Kinagat ni Guo Xinghe ang kanyang mga ngipin. Kahit ayaw niya, wala siyang magagawa. Karangalan niyang mamatay sa kamay ng isang Martial Saint, malamig na sabi ni Guo Xinghe. Hindi na nagsalita pa si Gu Zizhen. Tumingin siya sa katabi niya at sinabing, "Pumunta ka at ipatawag si Jiaxing para makita ako." Yes. Agad namang yumuko ang katabi niya. Makalipas ang halos kalahating oras. Pumasok ang isang lalaking maikli ang buhok at puting buhok. Ang taong ito ay mukhang napakasigla, ngunit siya ay 100 taong gulang na. Tiyo Jiaxing. Nakita ni Gu Xinghe ang taong ito at mabilis siyang binati. Bahagyang tumango ang lalaking tinatawag na Jiaxing at saka tumingin kay Gu Zizhen. Sinabi ni Gu Zizhen sa malalim na boses, "Jiaxing, ikaw at ako ay magkapatid sa loob ng maraming taon. Natatakot ako na kailangan namin ng tulong mo sa pagkakataong ito." Pagkatapos, sinabi ni Gu Zizhen kay Jiaxing ang nangyari. Matapos itong marinig ni Jiaxing, isang bakas ng pag-aalinlangan ang sumilay sa kanyang mukha. "Alam kong masyadong delikado ang bagay na ito para sa iyo, ngunit wala akong maisip na iba maliban sa iyo," sabi ni Gu Zizhen habang bumantong hininga. Natahimik si Jiaxing saglit, at pagkatapos ay malamig na sinabi, "Nagawa mo akong pabor. Ang bagay na ito, tanggapin mo bilang pagbabalik ko sa iyong pabor." Tinapik ni Gu Zizhen ang balikat ni Jiaxing at sinabing, "Kapag bumalik ka, ang pangalawang lihim na kaharian na ito ay magkakaroon ng kalahati ng higit sa iyo." Ads by Pop Future. Napaungol si Jiaxing bilang pasasalamat. Hindi na siya nagsalita pa, tumalikod na siya at naglakad palabas. Tuldok tuldok tuldok. Ang Jingdo Martial Arts Association ay wasak na ngayon. Ngunit bilang pinakamataas na pinuno ng mundo ng martial arts, hindi sila nagkulang sa pera. Hindi nagtagal, sinimulan nilang muling itayo ang Jingdo Martial Arts Association. Sa panahon ng mabigat na nyebe, hindi mabilang na mga tao ang naglilipat ng mga brick. Si Zia Hang ay nakatayo sa mga guho at hindi maiwasang managerilyo. Hindi niya akalain na magiging ganoon kabaliw si Qin Yu. Hindi lang niya napatay ang lahat ng mga purple na robe sa isang galaw, ngunit binasag din niya ang Jingdo Martial Arts Association. Para sa kanila, ito ay talagang isang malaking kahihiyan. Ang hakbang na ito ay tiyak na magagalit sa mga nakatataas. Tsai! Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Zia Hang. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung tama o mali ang kanyang pinili. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam si Zia Hang ng palpitations. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ang palpitations na ito ay nakakatakot gaya ng pag-target ng isang mabangis na tigre. Nagmamadaling ibinaling ni Zia Hang ang kanyang ulo at nakita ang isang lalaking maputi ang buhok na dahan-daang naglalakad. Kahit na hindi niya kilala ang taong ito, nararamdaman ni Zia Hang na siya ay pambihira. "Ikaw." Hindi napigilan ni Zia Hang na ibaba ang ulo at pansamantalang nagtanong. Star Caesar. Malamig na naglabas ng dalawang salita ang kabilang partido. Nang marinig ang dalawang salitang ito, biglang nanginig ang buong katawan ni Zia Hang. "Ikaw si Lord Jiaxing." Agad namutla ang mukha ni Zia Hang. Kahit na hindi pa niya nakita si Jiaxing, alam ng lahat ang magandang pangalan ni Jiaxing. Ads by Pop Future. Pagbati, Panginoong Jiaxing. Nagmamadaling lumuhad si Zia Hang sa magkabilang tuhod, lubhang magalang. Tinulyapan siya ni Jiaxing at malamig na sinabi, "Ikaw ang presidente ng Jingdo Martial Arts Association. Isang peak stage martial marquee.
Sinabi ni Zia Hang na may nanginginig na boses, bilang tugon sa mga salita ni Master Jai Xing, nakilala ako ng mga nakatataas at maswerte akong umupo sa ganitong posisyon. Talagang lumalala ito sa bawat henerasyon, mahinang sabi ni Jai Xing. Si Zia Hang ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at nagtanong na may nanginginig na boses, Master Jai Xing, paano ka biglang lumitaw? Tinulyapan siya ni Jai Xing at hindi nagsalita. Diretso siyang naglakad lampas kay Zia Hang. Naramdaman agad ni Zia Hang na may mali. Naaksidente lang ang Jingdo Martial Arts Association, at dumating si Jai Xing. Malinaw na nakatutok ito kay Qin Yu. Hindi, kailangan kong mag-isip ng paraan para ipaalam kay Qin Yu. Takot na sabi ni Zia Hang. Gayunpaman, sa oras na ito, lumingon si Jai Xing at sumulyap kay Zia Hang. Mula ngayon, walang sinuman ang pinapayagang umalis sa lugar na ito, walang sinuman ang pinapayagang gumamit ng mga kasangkapan sa komunikasyon, malamig na sabi ni Jai Xing. Ang hitsura ng isang martial saint ay lumabag sa kasunduan, kaya natural na ayaw ni Jai Xing na malaman ito ng napakaraming tao. Habang nagsasalita siya, iniunat ni Jai Xing ang kanyang daliri, at isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang daliri. Ang sinag ng liwanag na ito ay nakabalangka sa Jingdo Martial Arts Association, at walang sinuman ang nakagawa ng kahit kalahating hakbang pasulong. Pagkatapos, bahagyang ikinaway ni Jai Xing ang kanyang kamay, at ang mga telepono ng lahat ay sumabog. Nang makita ito ni Zia Hang, agad na namula ang kanyang mukha. Dahil dito, naging imposible para sa kanya na ipaalam kay Qin Yu. Tapos na, bulong ni Zia Hang sa kanyang puso, ang kanyang mukha ay nakakamatay na mapatla. Hindi siya naniniwala na may kakayahan si Qin Yu na lumaban sa isang martial saint. Ads by Pop Future. Gaano man katalino ang isang tao, imposibleng malagpasan nila ang puwang na ito. Hindi nagsalita si Jai Xing at tumalikod na para maglakad palabas ng lugar na ito. Tuldok. Sa sandaling ito, walang alam si Qin Yu tungkol dito. Hindi rin niya inaasahan na ang mga nakatataas ay tutol sa kasunduan ng mga tagapagtanggol ng Dao at magpapadala ng isang martial saint para patayin siya. Ngayon, inaalala nila ang nakaraan sa Pavilion Masters Building at hindi nila alam na may paparating na panganib. Sa pagtingin kay Yan Ruozo na nakahiga sa medicinal bath, ang mukha ng matandang misteryan ay puno ng kalungkutan at galit. Talagang hindi ko inaasahan na ang aking apo ay sasailalim sa gayong pagpapahirap. Napuno ng maputik na luha ang mga mata ni matandang misteryan. Mapapaginhawa lang siya ni Qin Yu, Old Misteryan, ayos lang si Ruozo. Mag-iisip ako ng paraan sa lalong madaling panahon. Pinunasan ng matandang misteryan ang kanyang mga luha. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at iwinagayway ang kanyang kamay, I was out of control. Matandang misteryan, huwag masyadong mag-isip. Inalo rin siya ng Pavilion Master. Umupo silang tatlo sa tea table at nagsimulang magkwentuhan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nalaman nilang nasa ibang bansa ang matandang siyan sa panahong ito. Sa panunupil ni Yan Sihay, mahirap para sa kanya na gumawa ng anumang pag-unlad sa bansa. Walang gustong makipagnegosyo sa kanila. Sa makatuwid, nagpa siya ang matandang misterya na simulan muli ang kanyang negosyo sa ibang bansa. Pagkatapos ng isang taon ng pagsusumikap, sa wakas ay nagkaroon na ng bagong pamilya si Old Misteryan. Old Misteryan, anong uri ng bloodline meron si Yan Ruozo? Bakit siya mag-aakit ng napakaraming tao para awayin siya? Sabi ni Qin Yu na may pagdududa. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Old Misterya na mapabuntong hininga. Natatakot ako na ang bagay na ito ay kailangang magsimula sa maraming taon na ang nakakaraan, bulong ng matandang Misteryan sa mahinang boses, na para bang inaalala niya ang nakaraan. Old Misteryan, kung hindi ako nagkakamali, ang bloodline sa katawan ni Ruozo ay malamang na may kaugnayan sa lihim na kaharian ng pamilya Yan, sabi ng Pavilion Master sa gilid. Walang tinatago si Old Misteryan. Bahagya siyang tumango at sinabing, tama na. Ang lihim na kaharian ng pamilya Yan. Hindi ba commercial empire ang pamilya Yan? Talagang mayroon silang lihim na kaharian. Napatulala si Qin Yu.
Sinabi ng matandang misteryan sa malalim na boses, ito ay isang bulong-bulungan. Ngayon ko lang narinig. At ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ito ay ang iyong ama, sabi ng matandang misteryan sa malalim na boses. Ama ko. Agad na nanlaki ang mga mata ni Chinyu. Magsasalita na sana si Old Mysterian nang biglang naramdaman ni Chinyu ang isang napakalakas na puwersa na papalapit sa Divine Alchemist Pavilion. Kabanata 864, ang pinakamalapit sa kamatayan. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago nang maramdaman niya ang kapangyarihang ito. Ang kapangyarihang ito ay eksaktong kapareho ng kapangyarihang naramdaman niya sa ikalawang lihim na kaharian. Hindi lang si Chinyu, ngunit ang Pavilion Master at ang mga bodyguard ni Old Mysterian ay naramdaman din ang nakakatakot na kapangyarihang ito na papalapit. Hindi napigilan ng lahat na maramdaman ang kanilang mga balahibo at ang kanilang mga puso ay nagpalpitate. Ito ba, isang martial saint? Kulat na bulalas ni Chinyu. Hindi napigilan ng Pavilion Master na tumayo habang nakatingin sa direksyon ng pinto. Matandang Mysterian, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Babalik ako kaagad. Sabi ng Pavilion Master. Tumayo din si Chinyu at naghanda na sundan ang Pavilion Master. Sa sandaling ito, pinigilan ng Pavilion Master si Chinyu at umiling, malamang na narito ang taong ito para sa iyo. Mas maganda kung hindi ka na magpakita. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabi, sa tingin mo ba makakatakas ako sa harap ng isang martial saint? Ibinuko ng Pavilion Master ang kanyang bibig at sa wakas, tumango na lamang siya. Tumalon silang dalawa pababa mula sa Pavilion Master's building at dumiretso sa plaza. Papalapit pa rin ang puwersang iyon. Habang papalapit ng papalapit ang distansya sa pagitan nila, hindi maiwasang maging sobrang pangit ng ekspresyon ni Chinyu. Nakakatakot na puwersa, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Sa harap ng kapangyarihang ito, hindi maisip ni Chinyu na lumaban. Para siyang nakaharap sa isang malaking bundok, at ang nakakatakot na mapang-api na pakiramdam na iyon ay nagpamukha sa kanya na napakaliit. Papalapit ng papalapit ang kanyang figure, at napakabilis, lumitaw siya sa pintuan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanilang dalawa. Lalong naging kinakabahan ang ekspresyon ni Chinyu, at ang isang patak ng malamig na pawis ay hindi maiwasang tumulo mula sa kanyang noo. Dama po rin sa kanya ang mahaba at singkit na mga mata ng Pavilion Master, hindi man lang naglakas loob na ilipat ang kanyang tingin. Ads by Pop Future. Sa wakas, dumating si Jai Xing sa harapan nilang dalawa. Bumaba ang tingin niya sa kanilang dalawa mula sa itaas. Walang lungkot o saya sa kanyang mga mata, na para bang nakatitig sa dalawang langgam. Lord Jai Xing. Pagkaraang makita ang taong ito, tila nakilala siya ng Pavilion Master. Pagbati, Lord Jai Xing. Bahagyang yumuko ang Pavilion Master at magalang na sinabi. Napatingin si Jai Xing sa Pavilion Master at sinabing, kilala mo ako. Ngumiti ang Pavilion Master at sinabing, nung sumikat ka, bata pa lang ako. Gayunpaman, ang iyong reputasyon ay nag-iwan ng hindi maalis na impresyon sa aking puso. Nang makita ang ugali ng Pavilion Master, hindi napigilan ni Chinyu na huminga ng malamig. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mapagpakumbaba ng Pavilion Master. Dahil kilala mo ako, kaya hindi mo na kailangang sabihin pa, malamig na sabi ni Jai Xing. Alin ang Chinyu? Huminga ng malalim si Chinyu. Nilakasan niya ang sarili at humakbang pasulong, sinabing, ako nga. Napaungol si Jai Xing bilang pasasalamat at sinabing, narito ako para patayin ka. Inutusan akong patayin ka. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, ang sinabi mo ay diretso. Itinaas ni Jai Xing ang kanyang kamay at sinabing, inagaw mo si Yan Ruozo mula sa pangalawang lihim na kaharian at ikinagalit ang mga nakatataas. I have to say, you have guts. Medyo pait na sinabi ni Chinyu, maaari ko bang maunawaan na pinupuri mo ako? Malamig na sinabi ni Jai Xing, karaniwan ay hindi mabubuhay ng matagal ang mga may labis na lakas ng loob. Habang nagsasalita siya, bahagyang kumerba ang daliri ni Jai Xing. Agad na naramdaman ni Chinyu ang isang puwersa na biglang lumitaw sa kanyang katawan. Ang puwersang ito ay patuloy na umuurong, na para bang gusto nitong durugan ang mga buto ni Chinyu. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin.
Ginamit niya ang lahat ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan upang labanan ang puwersang ito. Nang makita niyang sumabog ang katawan ni Chinyu na may matinding gininto ang liwanag, lumitaw ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Gayunpaman, nagpakita pa rin siya ng sobrang hina sa harap ng isang martial saint. Ads by Pop Future. Pitik, basag, basag. Hindi nagtagal, ang mga putok ng mga basag na tunog ay nagmula sa mga buto sa buong katawan ni Chinyu, na para bang sila ay madudurog. Hindi napigilan ni Chinyu ang maglabas ng sariwang dugo mula sa kanyang bibig. Panginoong Jai Xing. Sa sandaling ito, nagmamadaling lumakad ang Pavilion Master at ikinulong ang kanyang mga kamay habang sinasabi niya, Lord Jai Xing, please show mercy. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Jai Xing, gusto mo bang pigilan ako? Nagmamadaling sinabi ng Pavilion Master, sa aking lakas, paano ako magkakaroon ng mga kwalifikasyon para pigilan ka? Pagkatapos ay sumigaw sa gilid. Malamig na sabi ni Jai Xing. Gayunpaman, ang Pavilion Master ay matigas ang ulo na tumayo sa harap ni Chinyu. Ibinuko niya ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang iwagayway ni Jai Xing ang kanyang kamay. Ang nakakatakot na puwersang iyon ay parang bagyo, na direktang nagpapalipad sa Pavilion Master. Ang kanyang mesla na katawan ay mabangis na bumagsak sa dingding, at ang dugo ay umagos mula sa lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Isang casual na palad lang ang halos nahirapan ng Pavilion Master na tumayo. Lord Pavilion Master. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu ang pag-igting ng kanyang mga ngipin, at isang alon ng galit ang napuno ng kanyang dibdib. Malamig na sinabi ni Jai Xing, talagang may lakas ka pa ring magmalasakit sa iba. Hindi nakakagulat na inalertuhan mo ang mga nakatataas. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung hindi ako mamamatay ngayon, hinding-hindi kita mapapatawad. Sa tingin mo, may pagkakataon ka pa bang mabuhay ngayon? Malamig na ngumuso si Jai Xing. Isang matinding sakit ang nagmula sa katawan ni Chinyu. Hindi matiis ang sakit na ito at muntik na siyang mamatay. Sa sandaling ito, nahihirapang bumangon ang Pavilion Master mula sa lupa. Naglakad siya papunta kay Jai Xing at sinabi sa malalim na boses, Master Jai Xing, ang tagapangalaga ay may kasunduan na bawal lumitaw ang mga martial saints. Gusto mo bang sumalungat sa kasunduan? Ads by Pop Future. Tinulyapan ni Jai Xing ang Pavilion Master at malamig na sinabi, sinusubukan mo bang takutin ako sa Guardian? Kung papatayin ko ang batang ito at babalik ka agad sa pangalawang lihim na kaharian, sino ang makakaalam? Gaano man kalakas ang tagapag-alaga, imposibleng malaman niya ang lahat. Sinabi ng Pavilion Master sa malalim na boses, Lord Jai Xing, nagkakamali ka. Si Chinyu ay iba sa iba. Pinaikit ni Jai Xing ang kanyang mga mata at sinabi sa malamig na boses, ano ang ibig mong sabihin? Ang Pavilion Master ay nagsabi, Lord Jai Xing, maaari ba tayong makipag-usap ng pribado? Bakit? Sinusubukan mo bang mag-stall para sa oras? Huwag mo akong paglaruan, medyo sarcasm na sabi ni Jai Xing. Umiling ang Pavilion Master at sinabing, sa harap mo, kahit anong pakulo ang gamitin, walang kwenta. 5 minuto lang ipagpaliban kita. Sa tingin ko, hindi magbabago ang 5 minuto. Natahimik si Jai Xing. Parang naramdaman niyang may sense ang sinabi ng Pavilion Master. Sa makatuwid, lumuwag ang palad ni Jai Xing, at nawala rin ang kapangyarihang namamalagi sa paligid ng katawan ni Chinyu. Biglang bumagsak si Chinyu sa lupa, at ang kanyang bibig ay patuloy na hinihingal. Ito ang pinakamalapit na napuntahan niya sa kamatayan. Ang pakiramdam na ito ay nakadama ng bakas ng takot kay Chinyu. Bibigyan lang kita ng 5 minuto, malamig na sabi ni Jai Xing. Huwag kang mag-alala, kailangan ko lang ng 5 minuto, sabi ng Pavilion Master. Kaya naman, sumunod si Jai Xing sa likod ng Pavilion Master at naglakad sa isang tabi. Nakatayo silang dalawa sa hindi kalayuan, at walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Ang mga mata ni Chinyu ay patuloy na nakatingin sa kanilang dalawa, at siya ay labis na nag-aalala. Hindi nagtagal, lumipas ang 5 minuto. Si Jai Xing at ang Pavilion Master ay naglakad pabalik sa gilid ni Chinyu.
Pinalaki niya si Chinyu mula ulo hanggang paa, at hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Nagsasabi ka ba ng totoo? Malamig na tanong ni Jaixing. Talaga. Tumango ang Pavilion Master. Huminga ng malalim si Jaixing at malamig na sinabi, okay, ang pangalan mo ay Ji Yuhong, tama ba? Tatandaan kita. Pagkasabi nito, tumalikod si Jaixing at umalis. Agad na napatulala si Chinyu. Bumangon siya mula sa lupa at sinabing may gulat na ekspresyon, Panginoong Pavilion Master, ano ang sinabi mo sa kanya? Kabanata 865, ang galit na si Gu Zizhen. Pinunasan ng Pavilion Master ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, umiling, at sinabing, wala, iyon. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at magpapatuloy na sana sa pagtatanong, ngunit sa pagkakataong ito, muling tumalikod si Jaixing. Nang makita si Jaixing, Chinyu at ang Pavilion Master ay hindi maiwasang magmukhang medyo nalilito. Lord Jaixing? Ikaw? Ang mga mata ng Pavilion Master ay puno ng kalituhan at kaba. Hindi pinansin ni Jaixing ang Pavilion Master. Malamig siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, Chinyu, ililibre ko ang buhay mo sa pagkakataong ito, ngunit wala nang susunod. Kung makikita kita sa pangalawang Mystic Realm, I won't be merciful. Pagkasabi nito, tumalikod si Jaixing at umalis. Matapos matiyak na hindi na muling babalik si Jaixing, nakahinga ng maluwag si Chinyu. Lord Pavilion Master, are you alright? Tumingin si Chinyu sa Pavilion Master. Ang sampal na iyon ay nakabasag ng marami sa kanyang mga buto. Umiling ang Pavilion Master at sinabing, okay lang ako. Hindi maiwasan ni Chinyu na sumimangot ng malalim. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kapangyarihan ng isang martial saint. Sa harap niya, naramdaman pa ni Chinyu na wala siyang paraan para makaganti. Ang gayong pagkakaiba sa lakas ay nagdulot ng matinding pagkabalisa kay Chinyu. Umakyat muna tayo sa itaas, sabi ng Pavilion Master. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat at sumunod sa likod ng Pavilion Master para bumalik sa gusali ng Pavilion Master. Ads by Pop Future. Sa itaas na palapag, ginamo sandali ng Pavilion Master ang kanyang mga sugat bago bumalik sa tea table. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi naiwasang magtanong ni Old Mysterian. Sinabi ng Pavilion Master kay Old Mysterian tungkol sa nangyari. Martial Saint. Nang marinig niya na may lumitaw na Martial Saint, medyo naging pangit ang ekspresyon ni Old Mysterian. Oo, pero hindi mo kailangang mag-alala. Umalis na siya. Sa tingin ko ay hindi na siya babalik sandali, sabi ng Pavilion Master. Hindi napigilan ng matandang Mysterian na makaramdam ng kaunting kalungkutan. Pamulong siya sa mahinang boses, hindi ko talaga akalain na ganito kabilis ang pagbabago ng mundo. Tama. Bahagyang tumango ang Pavilion Master. Isang taon na ang nakalipas, ang isang martial saint sa tuktok ng Martial Grandmaster Realm ay maaari pa ring mangibabaw sa mundo. Gayunpaman, sa loob lamang ng isang maikling taon, kahit isang martial saint ay lumitaw. Ang lahat ng ito ay dahil kay Chinyu. Si Chinyu ay parang isang catalysta sa martial world. Ang kanyang hitsura ay naging sanhi ng maraming mga eksperto na lumitaw. At ang mga tumigil sa paggalaw ay tuluyang nadurudge ng mga gulong ng panahon. Old Mysterian, ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa Secret Realm ng pamilya yan? Tanong ni Chinyu. Sinabi ng matandang Mysterian sa malalim na boses, minsan sinabi sa akin ng iyong ama na ang pamilya yan ay may tahimik na linya ng dugo, at ang linyang ito ay lilito muli sa aking mga inapo. Ang taong iyon ay si Yan Rozo, at ang bloodline na ito ay ipinasa sa Secret Realm ng pamilya yan. Hindi mapigilan ni Chinyu na manlaki ang kanyang mga mata. Old Mysterian, naalala ko na nagsimula ka sa simula, di ba? Ang pamilyang yan ay nagsimulang umunlad sa iyong henerasyon, tama ba? Kulat na sabi ni Chinyu. Bahagyang tumango ang matandang Mysterian at sinabing, totoo iyan. Hindi bababa sa aking mga ninuno ay pawang mga ordinaryong tao. Sinabi ng iyong ama na ang lihim na kaharian ng pamilya yan ay isang napakalakas na pamilya, ngunit sa aking palagay, maaaring hindi ito totoo. Kung talagang may lihim na kaharian ang pamilya yan, bakit hindi alam ito ng Jingdo Martial Arts Association?
Bakit si Ruozo ay nagdusa ng husto ngunit hindi pa nakikita ang kanilang mga tao na lumitaw? Ang Pavilion Master sa gilid ay nagsabi, maliban na lamang kung ang lihim na kaharian ng pamilya yan ay isang pag-iral sa itaas ng Jingdo Martial Arts Association. Sinabi ng matandang misterya na may mapait na ngiti, kung gayon, natatakot ako na hindi ito tatawaging isang lihim na kaharian. Totoo iyan. Mukhang naramdaman din ng Pavilion Master na may katuturan ito. Bakit umaasa ang isang makapangyarihang pamilya sa kasalukuyang mundo upang bumuo ng maliit na mundo? Masyadong malayo ang mga ito sa akin. Umiling si Chinyu. Sa ilang mga bilog, hanggat hindi sapat ang lakas ng isang tao, walang pagkakataon na mahawakan man lang sila. Dahil hindi sila mahawakan ng isa, ang mga bilog na iyon ay hindi umiral sa mata ng maraming tao. Chinyu, kailangan mong mag-ingat, paalala ng Pavilion Master sa kanya. Dahil ang JINGDU Martial Arts Association ay nagpadala ng Star Scissor, malaki ang posibilidad na ipapadala nila ang susunod na Martial Saint na papatay sa iyo. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabi, dapat din akong maghanda para sa aking susunod na paglipat. Kung gusto niyang iwasan ang pagtugis sa Martial Saint, kinailangan ni Chinyu na hukayin ang lihim na kaharian malapit sa espiritual na bukal sa lalong madaling panahon. Ang espiritual na chi ay tumagas mula sa lihim na kaharian ay sapat na upang tumagal ang isang malaking sekta sa mahabang panahon. Ang chi, espiritual na enerhiya sa lihim na kaharian ay magiging mas nakakatakot. Maaaring hindi makatotohanan ang maging isang Martial Saint sa loob ng maikling panahon, ngunit hindi dapat maging malaking problema ang maging isang half-step Martial Saint, sabi ni Dr. Chin sa mahinang boses. Marami pa siyang kayamanan sa kanyang mga kamay. Ilang sandali lang ay nakapasok na siya sa half-step Martial Saint realm. Pag-uusapan natin ito pagkatapos ng bagong taon, sabi ng matandang si Mysterian. Umiling si Chinyu at sinabing, Older Mysterian, wala na akong ganoong katagal na oras. Aalis na ako ngayon. Nagmamadali ka. Hindi napigilan ng Pavilion Master na mapasigaw sa gulat. Napaungol si Chinyu bilang pasasalamat at sinabing, kung mananatili ako rito, mag-iimbito lamang ito ng kapahamakan. Pagkatapos magpaalam sa kanilang dalawa, nagmamadaling umalis si Chinyu. Pagkaalis ni Chinyu, hindi napigilan ng Pavilion Master at Old Mysteria na mapabuntong hininga. Speaking of which, ang hirap talaga ng batang ito, sabi ng matandang siyan sa mahinang boses. Walang sinabi ang Pavilion Master. Mukhang iniisip niya kung paano niya matutulungan si Chinyu. Tuldok tuldok tuldok, ang pangalawang lihim na kaharian. Tumayo si Jaixing sa harap ni Gu Zizhen nang walang sinasabi. Ano bang problema mo? Bakit hindi mo siya pinatay? Galit na sabi ni Gu Zizhen. Hindi pa rin umimik si Jaixing. Nakatayo lang siya doon at hinayaan si Gu Zizhen na pag-alitan siya. Medyo nasasabik si Gu Xinghe. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, kung ganoon, hayaan mo akong gawin ito. Tatay, huwag kang mag-alala. Ipinapangako kong ibabalik ko sa iyo si Chinyu. Hindi siya pinansin ni Gu Zizhen. Tinitigan niya si Jaixing at sinabing, Jaixing, ikaw at ako ay magkapatid sa loob ng maraming taon. Dapat bigyan mo man lang ako ng paliwanag o dahilan. Natahimik sandali si Jaixing. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo, ngunit hindi ko siya maaaring patayin sa labas ng Mystic Realm. Kung hindi, tiyak na mapapagalitan ako ng Guardian. I promise you that by that time, hindi lang ako ang madadamay. Ang buong pangalawang Mystic Realm ay madadamay. Gumisi si Gu Zizhen, Jaixing, natatakot akong dahilan mo lang ito, tama. Ang pagpatay kay Chinyu ay magdadala ng kapahamakan sa atin. At gusto mong ilabas ang iyong galit sa buong pangalawang lihim na kaharian. Sa tingin mo ba ay bata ang Guardian? Kung gusto mo siyang patayin, sabihin mo lang. Biglang nagtaas ng ulo si Jaixing. Huminga siya ng malalim at malamig na sinabi, kung natatakot ako sa kamatayan, hindi ako papayag. Kung gayon bakit hindi mo siya pinatay? Hinampis ni Gu Zizhen ang mesa at tumayo.
Pinaikit ni Jaishing ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, "Bueno, dahil patuloy kang nagtatanong, sasabihin ko sa iyo. Mag-usap tayo in private." Pagkasabi nito, tumalikod si Jaishing at naglakad palabas. Gumuso si Gu Zizhen at sinabing, "Gusto kong makita kung ano ang dahilan para bumalik ka ng walang dala." Kabanata 866, anak niya iyon. Mabilis siyang hinabol ni Gu Zizhen. Lumabas silang dalawa sa main hall at pumunta sa isang lugar kung saan walang tao. "Sabihin mo sa akin, bakit mo siya pinakawalan?" Malamig na tanong ni Gu Zizhen. Malamig na tiningnan ni Jaishing si Gu Zizhen at sinabing, "Kilala mo ba kung sino ang batang iyon?" "Qin Yu." "Hehe, marunong ka talagang magdahilan." Hindi napigilan ni Gu Zizhen na mapamura. "Inimbestigahan na namin ang background niya. Siya ay isang ulila noong siya ay bata pa, isang manugang na nagpakasal sa pamilya. Wala man lang siyang background. Mayroon lang siyang kaunting swerte at kaunting lakas. Ngunit sa iyong mga mata, ang kanyang lakas ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa lahat." Huminga ng malalim si Jaishing at sumigaw, "Anak siya ng Dao Guardian. Kung papatayin ko siya, sa tingin mo ba ay pakakawalan tayo ng Dao Guardian?" Ang sigaw ay nagpa-freeze sa lugar ni Gu Zizhen, at maging ang kapaligiran ay nagyelo. "Anong sabi mo? Anak siya ng Guardian." Pagkalipas ng ilang minuto, sa wakas ay bumalik si Gu Zizhen sa kanyang katinoan. Malamig na ngumuso si Jaishing, "Umalis ako sa Mystic Realm para patayin siya, nalabag sa mga panuntunang itinakda ng Guardian. Kung pinatay ko ang sarili niyang anak, sa tingin mo ba mabubuhay pa ako?" Ang ekspresyon ni Gu Zizhen ay medyo hindi magandang tingnan. Tumayo siya sa kinatatayuan niya at hindi nagsalita ng matagal. "Sino ang nagsabi sa iyo tungkol dito?" Nagmamadaling tanong ni Gu Zizhen. Sinabi ni Jaishing sa mahinang boses, "Ang Pavilion Master ng Divine Medicine Pavilion. Mukhang may relasyon siya sa Dao Protector." Kumunat ang noo ni Gu Zizhen at sinabing, "Sigurado ka bang maaasahan ang impormasyon?" Sinabi ni Jaishing na may malamig na ngiti, "Alinman sa kung ito ay mapagkakatiwalaan o hindi, nangangahas ka bang kunin ang panganib na ito?" Noon, ang Jingdo Martial Arts Association ay tumangging maniwala sa kasamaan. Sa huli, 12 ng mga martial saint ang napatay. Nang maisip nila ang tagpong iyon noon, pareho silang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Kung ganoon, hindi ba ibig sabihin nito ay hindi na natin siya mahahawakan? Nakasimangot na sabi ni Gu Zizhen. Hindi. Umiling si Jaishing. Ang tagapag-alaga ng landas ay isang napakahigpit na tao. Hinding-hindi niya sisirain ang mga patakarang itinakda niya. Hanggat hindi namin nilalabag ang kasunduan, hindi siya magsasalita kahit napatayin namin ang kanyang anak. Hinawakan ni Gu Zizhen ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, "Ito ay makatuwiran. Ang taong iyon ay hindi pala kaibigan. Ipinapayo ko sa iyo na huwag umalis sa pangalawang Mystic Realm," sabi ni Jaishing at tumalikod para umalis. Si Gu Zizhen ay nakatayo sa parehong lugar at hindi nagsalita ng kahit ano sa mahabang panahon. "Mukhang, aasa lang tayo sa anak ko," sabi ni Gu Zizhen sa mahinang boses. Agad na nagpasya si Gu Zizhen. Kailangan niyang maging ganap na handa para kay Gu Xinghe at tiyaking mapapatay niya si Qin Yu. Tuldok tuldok tuldok. Sa sandaling ito, umalis na si Qin Yu sa Divine Alchemist Pavilion. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para makahanap ng Mystic Realm Master. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, ang taong may pinakamalakas na koneksyon ay malamang na si Ye Qing. Bilang Diyos ng digmaan sa distrito ng militar, natural na hindi na kailangang sabihin ang kanyang mga koneksyon. Sa tanghali sa araw na ito, dumating si Qin Yu sa tirahan ni Ye Qing sa Jingdo. Sa sandaling ito, si Ye Qing ay nasa distrito ng militar. Walang laman ang buong bahay niya. Maliban sa isang aso, walang iba. Hanggang gabi na. Noon lang nagmaneho si Qing pabalik. Nang makita si Qin Yu, sinabi ni Ye Qing na may pagdududa, "Qin Yu, bakit ka nandito?" Yumuko si Qin Yu at sinabi, "Pagbati, Opisyal Ye." Sinabi ni Ye Qing sa malalim na boses, "Pumasok ka at magsalita." Sumunod si Qin Yu sa likod ni Ye Qing at pumasok sa kanyang bahay.
Pagkatapos maupo, dumiretso si Yeching sa punto at sinabing, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong pag-usapan sa akin. Hindi tumayo si Chinyu sa seremonya at agad na nagpahayag ng kanyang intensyon na pumunta. Opisyalye, may kilala ka bang Mystic Realm Master? Sabi ni Chinyu. Mystic Realm Master. Nagtaas ng kilay si Yeching. Bakit? Bakit ka naghahanap ng Mystic Realm Master? Sinabi ni Chinyu sa malalim na boses, may itatanong ako sa iyo, ngunit limitado ang mga koneksyon ko. Ikaw lang ang maaasahan ko. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yeching ang sneaker. Hindi ako Ji Yuhong. Handa akong tulungan ka sa anumang bagay. Tandaan mo, sa lugar ko, walang personal na relasyon. Nang marinig ito, hindi nasaraan ang loob si Chinyu. Sa halip, natuwa siya. Ang mga salitang ito ay nagpakita man lang na talagang kilala ni Yeching ang isang Mystic Realm Master. Officer Ye, ang isang Mystic Realm Master ay napakahalaga sa akin. Kung matutulungan mo ako, sasang-ayon ako sa anumang kondisyon, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Nagtaas ng kilay si Yeching at sinabing, Chinyu, ano sa tingin mo ang maitutulong mo sa akin? Ikaw at ako ay hindi galing sa iisang mundo. Maaaring hindi iyon ang kaso. Umiling si Chinyu. Sa tingin ko bilang Diyos ng digmaan sa distrito ng militar, dapat ay mayroon kang mga problema na hindi mo malutas sa iyong sarili. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yeching na mapatawa. Bigla niyang hinampes ang mesa at pinagsabihan, Chinyu. Sinong nagbigay ng tiwala sa'yo para kausapin ako ng ganyan? Sa tingin mo kaya mong lutisin ang isang problema na hindi ko kayang lutisin? Si Chinyu ay hindi nagmamadali. Mahinahon niyang sabi, syempre hindi ako naglalakas loob na magyabang, pero baka kayanin ko. Paano mo malalaman ang resulta kung hindi mo susubukan? Pilit na sinabi ni Yeching, mas mabuting umalis ka na bago pa ako magalit. Umupo doon si Chinyu nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Halatang halata na mukha siyang bakla. Aalis ka ba o hindi? Hindi napigilan ni Yeching na magtanong ng galit. Sinabi ni Chinyu, hindi ako aalis kung hindi mo ako tutulungan. Ikaw. Agad na nagalit si Yeching. Ikaw ay isang moral kidnapper, tama. Mapait nang ngumiti si Chinyu at sinabing, maaari mo itong bigyang kahulugan sa ganoong paraan, ngunit kung magtagumpay ito, tatanggapin ko ang mga moral na kidnapang. Pilit na galit si Yeching kaya natawa siya. Itinuro niya si Chinyu at sinabing, mabuti, mabuti. Dahil iyon ang kaso, bibigyan kita ng pagkakataon. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Yeching at bumalik sa kanyang silid. Hawak niya ang isang stack ng mga dokumento sa kanyang kamay at mabangis na itinapon ito sa harap ni Chinyu. Kung mahahanap mo ang mga taong ito para sa akin, tutulungan kita, malamig na sabi ni Yeching. Kinuha ni Chinyu ang mga dokumento at tiningnan. Napag-alaman niyang halos lahat ng pangalang nakatala sa mga dokumento ay pangalan ng mga organisasyon sa ibang bansa. Ang mga pangalang ito ay napakasama at pumatay ng hindi mabilang na tao. Kabilang sa kanila ang kilalang Hongyi Sect at Hanggang, na nakausap niya noon. Bakit? Umaatres ka ba? Panunuyan ni Yeching. Kinuha ni Chinyu ang dokumento sa mesa at sinabing, napakaraming organisasyon. Paano ko magagawa ang isang bagay na kahit ikaw ay hindi mo kayang gawin? Ang round of flattery na ito ay bahagyang nabawasan ang galit ni Yeching. Mukhang mayroon ka pa ring kamalayan sa sarili. Malamig na ngumuso si Yeching. Kahit na ganoon ang kaso, ang tono ni Yeching ay malinaw na hindi kasing tigas ng dati. Napangiti si Chinyu at sinabing, ngunit matutulungan kitang makitungo sa 3 organisasyon. Paano naman? Itinaas ni Yeching ang kanyang kilay na para bang interesado siya. Itinuro niya ang listahan at sinabing, alam mo ba na ang mga organisasyong ito ay umiral ng maraming taon? At saka, wala silang fixed residence at hindi mahanap. Napangiti si Chinyu at sinabing, mayroon akong sariling napakatalino na plano. Sinabi ni Yeching na may mahinang ngiti, mabuti, mabuti, kawili-wili. Kung makakahanap ka talaga ng 3 organisasyon, maipapangako ko sa iyo. Pumili si Chinyu ng 3 dokumento mula sa listahan at sinabing, deal.
Ngunit, kalahating buwan lang ang ibibigay ko sa iyo. Sa pagkakataong ito, nagdagdag si Ye Qing ng isa pang kondisyon. Kabanata 867, Nagyayelong Glaze Heart. Tumigil si Qin Yu sa kanyang kinatatayuan. Huminga siya ng malalim at sinabing, sige, kalahating buwan na. Pagkasabi nito, tumalikod si Qin Yu at umalis. Nakahanap siya ng hotel at doon muna siya tumuloy. Sa silid, 3 dokumento ang inilagay sa harap ni Qin Yu. Ang 3 organisasyong ito ay tinawag na Han Palace, ang Zuan Yangang, at ang Flood Dragon Sect. Kinuha ni Qin Yu ang dokumentong ito at binasa itong mabuti. Ang 3 organisasyong ito ay may katulad na lakas at bawat isa sa kanila ay may kalahating hakbang na martial saint na nangangasiwa sa kanila. Pinakamahalaga, malamang nataglay nila ang kapangyarihan ng isang martial saint. Napakaikli ng kalahating buwan, at hindi kayang mag-antala ni Qin Yu. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan. Ang tawag na ito ay walang iba kundi ang pinakawalan ni Qin Yu, si Zhang Yijio. Ano? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo? Walang pakialam na sabi ni Qin Yu matapos sagutin ang tawag. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhang Yijio nang marinig niya ang mga salita ni Qin Yu. She stammered, I've been too busy recently. Hindi sinabi sa akin ng master ng palasyo kung ano ang hiniling mong malaman ko. Ako, mag-iisip ako ng ibang paraan. Hindi na kailangan. Sabihin mo sa akin ang lokasyon ng Han Palace. Pinutol ni Qin Yu ang mga salita ni Zhang Yijio. Matapos marinig ito, nagulat si Zhang Yijio. Para saan ang lokasyon ng malamig na palasyo? Ikaw. Hindi ka sasama, di ba? Sumimangot si Zhang Yijio. Walang pakialam na sinabi ni Qin Yu, ano sa palagay mo? Sa kabilang dulo, agad na natarante si Zhang Yijio. Nag-aalalang sinabi niya sa telepono, kung alam ng pinuno ng palasyo ang tungkol sa ugnayan mo at sa akin, siguradong patay ako. At hindi natin masasabi kahit kanino ang lokasyon ng ating malamig na palasyo, ikaw. Iyan ang iyong negosyo. Muling pinutol ni Qin Yu si Zhang Yijio. Sabihin mo sa akin ang lokasyon ng malamig na palasyo ngayon. Kung manggahas kang magsinungaling sa akin, papatayin kita kaagad, malamig na sabi ni Qin Yu. Si Zhang Yijio sa kabilang dulo ng linya ay agad na nahulog sa isang dilema. Nauutol siya at hindi nagsalita ng matagal. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam tungkol dito. Inaliw siya ni Qin Yu sa telepono. Sa kabilang dulo ng linya, huminga ng malalim si Zhang Yijio at sinabing, ipapadala ko ito sa iyo saglit. Nang matapos siyang magsalita ay agad niyang ibinaba ang telepono. Natagpuan ni Qin Yu ang dokumento ng palasyo ng Han at binasa itong mabuti. Ang dokumentong ito ay lubhang detalyado. Bukod sa lokasyon nito, naglalaman ito ng halos lahat ng impormasyon. Sinasabing ang master ng palasyo ng Cold Palace ay pumasok sa kalahating hakbang na martial saint realm maraming taon na ang nakalilipas, at ang kanilang sekta ay umasa sa isang kayamanan na tinatawag na nagyayelong glazed na puso upang linangin. Naka-glazed na puso. Tahimik na sinabi ni Qin Yu ang pangalang ito. Nag-online siya upang maghanap ng may katuturang impormasyon at nalaman na ang nagyayelong pusong ito ay isang maalamat na makalangit na kayamanan. Ito ay malamang na ipinanganak sa isang lugar kung saan ang langit ay malamig at ang earth ay nagyelo. Hinanap ni Qin Yu ang buong internet, ngunit wala siyang makitang mga larawan ng pusong may yelo. Tungkol sa kayamanan na ito ay isang alamat lamang. Kung ang kanilang Panginoon sa palasyo ay isa lamang kalahating hakbang na martial saint, hindi ko kailangang masyadong matakot, naisip ni Qin Yu sa kanyang sarili. Hanggat hindi siya nakatagpo ng isang martial saint, si Qin Yu ay hindi natatakot sa sinuman. Kung mapapanatili ko itong Ice Glass Heart, ito ay isang hindi inaasahang pakinabang, bulong ni Qin Yu sa mahinang boses. Bigla siyang nagkaroon ng mga inaasahan sa kanyang puso. Tuldok-tuldok-tuldok, sa pinakamalamig na lugar sa Hilaga. Nagyayelo dito, at walang nakikita. Gayunpaman, sa isang malupit na kapaligiran, mayroong isang kastilyo na gawa sa yelo. Si Zhang Yijio ay nakatayo sa gilid ng kastilyo na may salungat na tingin sa kanyang mukha. Napasulyap siya sa kailaliman ng kastilyo at hindi niya naiwasang mag-igting ang kanyang mga ngipin. Ano ang mali?
Sa sandaling ito, isang binata ang lumapit kay Zhang Yijio. Nipotikip ng ngipin si Zhang Yijio at agad na sinabi sa binata ang nangyari. Ayokong ipagkanulo ang Panginoon ng palasyo, pero kapag hindi ko sinabi sa kanya, mamamatay ako. Kanta-kanta, ano ang dapat kong gawin, sabi ni Zhang Yijio sa nanginginig na boses. Ang kanta ng Man-Called Brother ay nanunuya at sinabing, dahil gusto niyang sumama, maaari mong sabihin sa kanya. Hanggat maglakas loob siyang tumapak sa malamig na palasyo, tiyak na mamamatay siya. Sumimangot si Zhang Yijio at sinabing, Brother Song, nag-aalala ako na ilantad nito ang lokasyon ng Cold Palace. Sa puntong ito, tumingin si Zhang Yijio sa kailaliman ng malamig na palasyo at sinabi, ngayon ang kritikal na sandali kapag ang master ng palasyo ay nasa hiwalay. Kung may mali, hindi ito magiging katumbas ng halaga. Tumaas ang kilay ni Kuya Song at ngumisi, huwag kang mag-alala, maglalagay ako ng bitag. Hanggat naglakas loob siyang lumapit, ginagarantiyahan kung hindi na siya babalik. Nang makita ito, tumango si Zhang Yijio at sinabing, okay, makikinig ako sa iyo. Sa makatuwid, agad na ipinadala ni Zhang Yijio ang lokasyon ng Cold Palace kay Qingyu. Sa pagtingin sa lokasyon sa telepono, hinawakan ni Qingyu ang kanyang baba at sinabi sa mahinang boses, bakit hindi? Direktang sabihin kay Qing ang lokasyon. Hayaan mo siyang umalis mag-isa. Dahil ito ay isang misyon sa military district, tiyak na pupunta si Ye Qing doon ng personal. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, binitawan ni Qingyu ang ideya. Kung sasabihin ko sa iyo Qing, hindi ako papayag na magkaroon ng pusong ito ng yelong kumikinang, sabi ni Qingyu sa mahinang boses. Sa pag-iisip nito, tinalikuran ni Qingyu ang ideya na sabihin kay Qing. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe kay Zhang Yijio, darating ako sa Cold Palace sa tamang oras bukas ng umaga. Matapos matanggap ang mensahe, nagmamadaling iniabot ni Zhang Yijio ang telepono kay Brother Song. Tiningnan ni Kuya Song ang laman ng phone at hindi niya maiwasang mapangiti ng malamig. Mag-isip ng paraan para tanungin siya kung ilang tao ang darating, sabi ni Kuya Song. Tumango si Zhang Yijio at nagpadala ng mensahe kay Qingyu, Qingyu, hindi mo dapat sasabihin kahit kanino ang tungkol dito, kung hindi, tiyak na hindi ako pababayaan ng master ng palasyo. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot si Qingyu, huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Hintayin mo ako sa airport bukas ng umaga. Nang makita ang tugon ni Qingyu, nagmamadaling ibinigay ni Zhang Yijio ang kanyang telepono sa kanta ng kapatid. Nang makita ito, hindi napigil ang mapangiti ni Kuya Song, talagang naglakas loob siyang pumunta sa malamig kong palasyo na mag-isa. Ang yabang niya talaga. Sumimangot si Zhang Yijio at sinabing, Brother Song, huwag mong maliitin itong Qingyu. Sinasabing magkasunod na pinatay niya ang dalawang elder ng Hong Clan. Pinaikit ni Kuya Kanta ang kanyang mga mata at ngumisi, so what? Hanggat siya ay nasa malamig na palasyo, walang sino man ang maaaring kumilos ng masama. Kabanata 868, Pagpasok sa Martial Saint Realm. Habang nag-uusap sila, ang mga alon ng madilim na asol na panloob na chi ay biglang naanod palabas mula sa kailaliman ng palasyo ng Han. Ang panloob na chi na ito at ang makapal na nyebe ay tila nagsanib sa isa. Nang makita nila ang eksenang ito, bakas ng paghanga ang sumilay sa mukha ni Kuya Song at ni Zhang Yijio. Ito ay ang liwanag mula sa nagyayelong glaze na puso, sabi ni Kuya Kanta na may bahagyang inggit. Tumango din si Zhang Yijio at sinabing, napakagandang kulay. Kapag matagumpay na nilamon ng master ng palasyo ang malamig na yelong puso, tiyak na tatango siya sa Martial Saint Realm. Sabi ni Brother Song na may bahagyang pananabik. Sa oras na iyon, ang aming malamig na palasyo ay tiyak na magiging numero 1 sekta sa mundo. Sinabi ni Zhang Yijio sa mahinang boses, Brother Song, may ganito ba talagang epekto ang malamig na yelong pusong iyon? Walang pakialam na sumagot si Brother Song, itatagal ng 10,000 taon para makagawa ng isang nagyayelong pusong kumikinang. Ito ang pinakamalakas na sandata sa mundo. Ang epekto nito ay lampas sa imahinasyon.
Minsan sinabi ng master ng palasyo na umasa siya sa nagyayelong glaze na puso upang umunlad mula sa isang grandmaster tungo sa isang half-step martial saint. Lumikha din siya ng malaking bilang ng mga eksperto. Hanggat ang nagyayelong glaze na puso ay matagumpay na malalamon, ang pagiging isang martial saint ay hindi isang problema. Sinabi rin ni Zhang Yijio, Palace Master ay tiyak na magiging unang tao na maging isang martial saint. Tuldok. Kinabukasan, lumapag si Qin Yu sa malapit na airport. Pinigilan niya ang kanyang panloob na chi at mukhang walang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Pagkatapos, kinuha ni Qin Yu ang kanyang telepono at tinawagan si Zhang Yijio. Nasaan ka? Sabi ni Qin Yu. Bumalik ka, sabi ni Zhang Yijio sa telepono. Lumingon si Qin Yu at nakita si Zhang Yijio. Tumingin si Zhang Yijio sa paligid at gulat na sinabi, ikaw lang ang dumating. O ano? Tumaas ang kilay ni Qin Yu. Natuwa si Zhang Yijio. Tahimik niyang pinakawalan ang kanyang panloob na chi at pinalampas ito sa Qin Yu. Wala man lang improvement. Hindi napigilan ni Zhang Yijio na matawa pagkatapos maramdaman ang lakas ni Qin Yu. Sa paghusga mula sa panloob na chi, mukhang hindi gaanong nagbago si Qin Yu mula sa huling pagkakataon. Sa karamihan, siya ay nasa tuktok ng martial marquee realm. Sa sobrang lakas, naglakas loob siyang mag-isa sa Cold Palace. Hindi ba't nililigawan niya si kamatayan? Hoy, Qin Yu? Dadalhin kita sa Cold Palace. Kailangan mong burahin ang marka sa aking espiritual na kahulugan, sabi ni Zhang Yijio. Sumulyap si Qin Yu sa kanya at ngumiti. Okay. Pagkatapos nating pumunta sa malamig na palasyo, ibabalik ko ang kalayaan mo. Kung gayon, huwag mag-aksaya ng oras. Tara na, naiinip na sabi ni Zhang Yijio. Sumulyap si Qin Yu sa kanya at hindi nagsalita. Tinundan niya si Zhang Yijio sa isang kotse. Bumilis ang sasakyan patungo sa hilaga. Habang palalim ng palalim ang sasakyan, lumalala ang panahon sa kanilang paligid. Malakas na umuulan ng nyebe, halos hadlangan ang paningin ng isa. Ang malakas na hangin ay parang kutsilyo na pumutol sa buhay ng isang tao. Makalipas ang ilang kilometro, huminto ang sasakyan. Kung magpapatuloy tayo, hindi makapasok ang sasakyan, sabi ni Zhang Yijio. Hindi napigilan ni Qin Yu na magtanong sa mahinang boses, naninirahan ba ang palasyo ng Hanmo sa isang lugar na tulad nito? Ano pa? Inikat ni Zhang Yijio ang kanyang mga mata. Walang sinabi si Qin Yu. Sumunod siya sa likod ni Zhang Yijio at naglakad patungo sa Han Palace na naglalakad. Ang malakas na hangin na may halong snowstorm ay naging dahilan para mabagal ang paggalaw ng dalawa. Nabalitaan ko na ang malamig na palasyo mo ay may kayamanan na tinatawag na icy glaze heart. Hindi ako sigurado kung totoo o hindi. Sa sandaling ito, biglang nagtanong si Qin Yu. Bahagyang nanginig ang katawan ni Zhang Yijio. Nagtaas siya ng kilay at nagtanong, bakit? Nandito ka ba para sa nagyayelong glaze heart? Hindi ito sinasadya ni Qin Yu. Tumango siya at sinabing, I guess so. Gamit ang iyong cultivation base, nang ahas ka sa pagnanasa sa icy glaze heart. Alam mo ba na kahit isang half-step martial saint ay mamamatay kung siya ay dumating? Hindi mapigilan ni Zhang Yijio na tuya. Hindi pinansin ni Qin Yu ang kanyang mga salita. Sa halip, ngumiti siya ng mahina at sinabing, mukhang totoo. Nang makita ito ni Zhang Yijio, hindi niya maiwasang mapangiti at sinabing, hindi sapat ang puso ng isang tao para lumunin ng ahas ang isang elepante. Huwag mo akong sisihin sa hindi kita babala. Maya-maya, babayaran mo ang iyong kayabangan. Walang ibang sinabi si Qin Yu. Sumunod siya sa likod ni Zhang Yijio at nagpatuloy sa pagsulong. Hindi nagtagal, isang malaking palasyo ang mahinang lumitaw sa kanyang paningin. Tumigil si Qin Yu sa kanyang kinatatayuan. Nagsikip ang kanyang mga estudyante habang nakatingin sa kastilyo. Iyan ang Han Palace. Tanong ni Qin Yu sa mahinang boses. Tama. Tumango si Zhang Yijio. Tinala na kita dito. Ayon sa kasunduan, kailangan mong burahin ang marka sa aking espiritual na kahulugan. Ang panawagan ni Zhang Yijio. Tinulyapan siya ni Qin Yu at sinabing, ano ang pagmamadali? Kapag natapos ko na ang bagay na ito, natural na ibabalik ko sa iyo ang kalayaan mo. Hindi ka tumutupad sa iyong salita.
Biglang nabalisa si Zhang Yijio. Kung siya ay natuklasan ni Qinyu, hindi ba siya siguradong patay na? Qinyu? Lalaki ka pa ba? Mabilis na burahin ang Mark. Hinawakan ni Zhang Yijio ang braso ni Qinyu at nag-aalalang sinabi. Bahagyang kumunat ang noo ni Qinyu. Hinawakan niya ang braso ni Zhang Yijio at malamig na sinabi, mas mabuting huwag mo na akong guluhin, o papatayin kita. Ang ekspresyon ni Zhang Yijio ay hindi maiwasang magbago ng bahagya nang maramdaman niya ang layunin ng pagpatay mula sa katawan ni Qinyu. Kahit na hindi siya nasisiyahan, hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Pinakawalan ni Qinyu si Zhang Yijio at inilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam upang masakop ang paligid. Tinagtagal, natuklasan ni Qinyu ang ilang daloy ng malakas na panloob na qi. Ang pinakamakapangyarihan ay nasa kailaliman ng palasyo ng Han. Isang pag-iral na nalampasan ang kalahating hakbang na martial saint, bulong ni Qinyu sa mahinang boses. Ang panloob na qi na ito ay lubhang kakaiba. Ito ay tila nasa pagitan ng isang kalahating hakbang na martial saint at isang martial saint. Maaaring may isang taong malapit ng maging isang martial saint. Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Qinyu. Ang panloob na qi na iyon ay talagang nalampasan ng isang half-step martial saint. Habang si Qinyu ay malalim ang iniisip, apat na itim na anino ang biglang lumitaw sa malawak na puting nyebe na ito. Haha, mag-isa kang dumating sa Han Palace ko. Dapat ko bang purihin ang iyong pagtitiwala o tawagin kang tanga? Isang boses ang nagmula sa harapan. Pinaikit ni Qinyu ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, apat na half-step martial saints. It's none of my business. Sinabi ko sa iyong huwag kang sumama, ngunit hindi ka nakinig. Hindi mo ako masisisi dito. Nagmamadaling iwinagayway ni Zhang Yijio ang kanyang kamay at sinabing. Hindi siya pinansin ni Qinyu at malamig na tumingin sa apat na half-step martial saints. Hinahanap ka lang sana namin. Hindi ko inaasahan na pupunta ka sa amin. Humarap si Kuya Kanta at sinabing may malamig na ngiti. TSK Sok. Isang peak stage na martial marquee ang nang-ahas na pumunta sa Han Palace ko para ligawan ang kamatayan. Anak, iabot mo yang maskara. Maaari naming pag-isipang iwanang buo ang bangkay mo. Sumulyap si Qinyu sa kanila at sinabing, ibibigay ko sa inyo ang parehong mga salita. Ibigay ang ice glaze heart, at maaari kong isaalang-alang na palayain ka. You're courting death. Kaagad na galit si Brother Song. Hindi na siya nag-aksaya pa ng mga salita at agad na nakarating sa harap ni Qinyu. Ang kanyang kamao ay direktang nakatutok sa glabela ni Qinyu. Hindi nagpanik si Qinyu at itinaas ang kanyang kamay para tanggapin ito. Ngunit sa sandaling ito, biglang naging itim ang paningin ni Qinyu, at ang kanyang lakas ay agad na nawala. Bang! Agad na lumipad ang figure ni Qinyu, at iniluwa niya ang isang subo ng sariwang dugo. Ha. Hindi napigilan ni Kuya Kanta ang tumawa ng malakas nang makita ang sitwasyon. Sa maliit na kakayahan na ito, nang ahas kang pumunta sa malamig kong palasyo para manggulo. Pinunasan ni Qinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at hindi maiwasang magmura, ang dan injury na ito ay talagang kumilos sa oras na ito. Kabanata 869, ang banal na tirahan ng Snow Mountain. Ang pagsiklab ng pinsala sa tableta ay naging sanhi ng pamumutla ng mukha ni Qinyu, at ang kanyang buong katawan ay nawala ng lakas sa isang iglap. Nang makita ang hitsura ni Qinyu, lahat ay hindi maiwasang mapangiti. Si Zhang Yijio, na nasa gilid, ay hindi moari. Sa sobrang lakas, bakit pa siya naglakas loob na pumunta sa malamig na palasyo para ligawan ang kamatayan? Paano naman? Ibigay ang maskara. Lumakad si Brother Kanta sa harap ni Qinyu at mapagpakumbaba na sinabi. Pinunasan ni Qinyu ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tumayo siya mula sa pagkakahiga at dahan-dahang inayos ang kalagayan ng kanyang katawan. Mayroong apat na half-step martial saints lang sa iyong Han Palace. Gumisi si Qinyu. Tumaas ang kilay ni Brother Song at medyo nanunuya, Hindi ka kayang patayin ng apat na kalahating hakbang na martial saints. Namingalinga si Qinyu sa paligid at may pag-aalinlangan na sinabi, may problema na hindi ko maisip. Halos walang nakakaalam tungkol sa balita ng maskara.
Paano nalaman ito ng iyong Han Palace? Kumunot ang noo ni Brother Song at sinabing, may kinalaman ba ito sa iyo? Ikinaway ni Chin Yu ang kanyang kamay at sinabing, syempre wala itong kinalaman sa akin. Hinala ko lang na alam mo ang balita tungkol sa maskara, pero bakit wala kang alam sa lakas ko? What do you mean? Kumunot ang noo ni Kuya Song. Ngumisi si Chin Yu at sinabing may malamig na ngiti, ano sa palagay mo? Bago niya natapos ang kanyang mga salita, isang pagsabog ng nakasisilaw na gininto ang liwanag ang lumabas mula sa katawan ni Chin Yu. Naikuyom niya ang kanyang kamao at ang gintong liwanag ay dumaloy sa kanyang braso at bumulalas mula sa kanyang kamao. Walang takot ang kanta ni Kuya. Gumisi siya, sa kaunting lakas mo, naglakas loob kang makipaglaban sa akin. Nililigawan mo lang si kamatayan. Sa sinabi nito, naikuyom ni Brother Song ang kanyang kamao at lumapit sa kanya upang salubungin siya. Nang hahawakan na sana ang kamao niya, biglang nagbago ang ekspresyon ni Kuya Song. Naramdaman niya ang malakas na puwersa na lumabas mula sa kamao ni Chin Yu at agad na naramdaman na hindi maganda ang mga bagay. Gayunpaman, huli na para umatras ngayon. Brother Kanta ay maaari lamang brace kanyang sarili at umaban. Pitek. Sa sandali ng pakikipag-ugnay, ang golden light sa kamao ni Chin Yu ay agad na sumabog. Isang landas na ilang metro ang haba ay direktang pinasabog mula sa lupang puno ng nyebe. Ang gininto ang liwanag na iyon ay tila kayang hatiin ang lupang puno ng nyebe sa dalawang bahagi. Sa pagtingin sa gininto ang liwanag na pumuno sa kalangitan, ang lahat ay hindi maiwasang sumipsip ng malamig na hangin. Kawawa naman ang kanta ni Kuya. Ang kalahati ng kanyang braso ay sumabog, at ang natitirang kapangyarihan ay nabasag ang kanyang katawan. Wow! Ibinuko ni Kuya Song, na nakahandusay sa lupa, at bumulwak ang isang subo ng dugo na may halong laman loob. Itinago lang ba ng batang ito ang kanyang lakas? Naisip ni Zhang Yijio sa kanyang sarili. Medyo naging solemne din ang mga ekspresyon ng iba. Ginalaw ni Chin Yu ang kanyang mga palso at nginisyan, ano? Yan lang ba ang meron ka? Bumangon si Brother Song mula sa lupa at malamig na sinabi, taksil na bata, tinago mo talaga ang iyong lakas. Hindi nagpaliwanag si Chin Yu. Malamig niyang tiningnan ang mga taong nasa harapan niya at sinabing, sabay-sabay kayong umakyat. Tumawa ng malakas si Kuya Song at sinabing, yabang. Umaasa ka lang sa lakas ng iyong pisikal na katawan. Hanggat hindi tayo lalapit sa'yo, papatayin na kita sa isang pagtaas lang ng kamay. Habang nagsasalita siya, dahan-daang ginalaw ni Kuya Song ang kanyang mga kamay, at agad na lumipad patungo sa kanya ang makapal na snow sa kanyang harapan. Parang kayang kontrolin ni Brother Song ang mabigat na snow, at ang bawat snowflake ay naglalaman ng walang katulad na kapangyarihan. Pumunta ka sa impyerno. Sinabayan ng galit na dagindong ni kapatid na Song, ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumerba, at ang mga snowflake na pumuno sa kalangitan ay agad na bumaril patungo sa Chin Yu. Ang hindi mabilang na mga snowflake ay nagdadala ng matinding kapangyarihan, at si Chin Yu ay halos wala ng mapagtatagwan. Ito ay simula pa lamang. Sabi ni Brother Song na may malamig na ngiti. Ang kanyang palad ay muling dumulas, at ang nakapalibot na mga bundok ng nyebe ay talagang nagsimulang sumabog. Ang yelo ay tila pinagkalooban ng buhay, at lahat sila ay lumipad patungo sa Chin Yu. Ang nakapalibot na mga snowflake, snow mountains, at icicle ay naging mga kaaway ni Chin Yu sa sandaling ito. Ikinuyom ni Chin Yu ang kanyang kamao at sunod-sunod na binasag ang mga icicle. Gayunpaman, ito ay isang napakalamig na lugar kung tutuusin. Ang yelo at nyebe ay hindi mauubos. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay ako sa pagod. Kumunat ang noo ni Chin Yu. Tumingin siya sa kanta ng kapatid sa hindi kalayuan at sinabi sa mahinang boses, sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya mapipigilan natin ang walang katapusang pag-atake na ito. Sa pag-iisip nito, ang katawan ni Chin Yu ay sumabog na may gininto ang liwanag, at sumugod siya patungo sa kanta ng kapatid na may malalaking hakbang. Ngunit paano nabibigyan ng pagkakataon ng kapatid na kanta si Chin Yu ng ganoon kadali? Sa bahagyang paggalaw ng kanyang palad, ang dalawang malalaking bundok ng nyebe ay naging isang hola, na direktang nakakulong sa daan ni Chin Yu. Hahaha!
Nang makita ito, hindi napigilan ni Kuya ang pagtawa ng malakas. Anak, invincible ako dito. Walang sinabi si Chinyu. Bigla niyang binasag ng suntok ang Snow Mountain Cage sa harapan niya. Bago pa makalapit si Chinyu, ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa ay biglang naging dalawang malalaking kamay at hinawakan ang mga bukong-bukong ni Chinyu. Crash! Mabilis na tinakpan ng nakapalibot na yelo at nyebe si Chinyu. Sa isang kisap mata, si Chinyu ay natabunan ng yelo at nyebe, halos maging isang taong yelo. Panahon na para tapusin ito. Ungol ni Kuya Song. Umangat ang katawan niya sa hangin at dahan-daang umangat ang mga kamay niya. Tumaas din ang mga nakapaligid na iceberg at snowflake. Ang mga iceberg at snowflake na ito ay natipon lahat sa kalangitan sa itaas ng Chinyu. Sa isang sulyap, para itong matayog na bundok. Panoorin kung paano kita pinipigilan. Mabilis na idiniin ang mga kamay ni Brother Song. Ang hindi mabilang na dami ng yelo at nyebe ay agad na dumaikit sa katawan ni Chinyu. Sa isang kisap mata, ang katawan ni Chinyu ay natatakpan ng isang bundok ng yelo na daan-daang metro ang taas. Ang Snow Mountain na ito ay tila nasa ilalim ng kontrol ni Kuya Kanta. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang napakalaking Snow Mountain ay agad na naging napakabigat. Dahil sa napakalaking lakas na ito, hindi na makagalaw si Chinyu. Kahit na si Chinyu ay may napakalaking lakas, hindi niya nagawang masira ang Snow Mountain na ito. Dahan-daang naglakad si Brother Song patungo kay Chinyu. Tumingin siya kay Chinyu at sinabing, narito, hindi ako magagapi. Buong lakas na nagpupumiglas si Chinyu, ngunit ang yelong bundok na ito ay masyadong malaki. Halos hindi makagalaw si Chinyu. Anak, oras na para ihatid ka, malamig na sabi ni Kuya Song. Iniabot niya ang kanyang palad, at isang matalim na talim na gawa sa yelo at nyebe ang lumitaw sa kanyang kamay. Pumunta ka sa impyerno. Umungol si Brother Kanta, at ang matalim na talim sa kanyang kamay ay tumusok patungo sa glabela ni Chinyu. Sa kritikal na sandali na ito, biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Chinyu, at isang gintong liwanag ang lumabas sa pagitan ng kanyang glabela. Banal na paghatol. Sigaw ni Chinyu. Agad na pumasok ang golden light sa pagitan ng glabela ni Brother Song. Sa isang iglap, ang espiritual na kahulugan ni Brother Song ay tila tinamaan ng kidlat, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa ng walang malay. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay halos mapunit, at ang matinding sakit ay nagpalukot ng mukha ni Kuya Song. Ikaw, gusto mong sirain ang spiritual sense ko, ikaw. Hinawakan ni Kuya Kanta ang kanyang ulo at humagulgol sa sakit. Sinubukan niyang lumaban, at ang liwanag sa kanyang isipan ay patuloy na nagniningning. Patong-patong na pawis ang pamatak sa noo ni Kuya Song. Sa sandaling ito, wala sa mood si Kuya Song na kontrolin ang Snow Mountain. Sinamantala ni Chinyu ang pagkakataong ito para basagin ang Snow Mountain at lumabas. Kasabay nito, nakaligtas din si Brother Song sa banal na paghatol. Ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa kay Chinyu, kaya mahirap para sa banal na paghatol na direktang burahin ang kanyang espiritual na kahulugan. Kid, what kind of move is this? Sabi ni Kuya Song na may matagal na takot. Gumisi si Chinyu, hindi mo kailangang malaman. Huminga ng malalim si Brother Song at sinabi sa mahinang boses, muntik na akong mamatay sa mga kamay mo. Minamaliit talaga kita. Ako rin. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi. Napaatras si Brother Song at nakangising sinabi, Chinyu, hindi na ako magtitimpi. Matatapos na ang lahat. Pilit na umungal ang kapatid na Kanta at sumigaw, banal na tirahan ng bundok ng nyebe, lumabas ka. Kabanata 870, ang premonition ng isang martial saint. Ang 8 banal na tirahan ay damyugo sa Chinyu. Tila sila ang mga Diyos ng mundong ito. Ang bawat galaw nila ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa kapaligiran. Umasa si Chinyu sa kanyang Infinity Dharma Idol na lumaban ng buong lakas. Bawat suntok niya ay maaaring makabasag ng isang banal na tirahan. Gayunpaman, ang nagpasakit sa kanya ng ulo ay ang banal na tirahan na ito ay maaaring muling buhayin anumang oras. Kahit ilang beses itong basagin ni Chinyu, ang banal na tirahan ay mananatiling buo at muling lilito sa harap ni Chinyu. Sa
Sa isang kisap mata, ilang beses nang winasak ni Chinyu ang banal na tirahan, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang muling pagsilang ng banal na tirahan. Hindi ito gagawin. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ako sa pagod dito. Huminga ng malalim si Chinyu at sinabi sa mahinang boses. Napasulyap siya kay Kuya Song na nasa hindi kalayuan. Ang banal na tirahan na ito ay ipinatawag ni Brother Song. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggal sa kanya magkakaroon ng pagkakataon na mawala ang banal na tirahan na ito. Ang buong palasyo ng Han ay tila may isang tiyak na antas ng kontrol sa kapangyarihan ng yelo at nyebe. Ang pamantayan ng kanta ng kapatid na ito ay malinaw na mas mataas kay Zhang Yijio. Kailangan nating mag-isip ng paraan para patayin siya. Malungkot ang mukha ni Chinyu habang umuungol sa mahinang boses. Bagaman iyon ang nangyari, kayang kontrolin ng banal na tirahan na ito ang nakapalibot na yelo at nyebe. Gaano man sila kabiles, hindi nila ito maalis. Maaasa lamang tayo sa apoy ng espiritu, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Ang Spirit Fire ay isang item ng Extreme Yang. Maging si Inchi ay hindi napigilan. Sa pagharap sa yelo at nyebe na ito, nagkaroon din ng kumpiyansa si Chinyu. Unti-unting lumiit ang kanyang katawan, at nawala ang Infinity Spell. Ano, sumuko ka na ba? Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Kuya ang pagtawa ng malakas. Walang sinabi si Chinyu. Nanginginig ang kanyang mga paa, at ang kanyang katawan ay bumilis patungo sa kanta ni Kuya. Gusto mo mapalapit sa akin? Sa iyong mga panaginip, nakita ng kanta ni Kuya ang mga intensyon ni Chinyu. Pagkatapos ng isang galit na sigaw, ang ilang mga banal na tirahan ay biglang lumitaw sa harap ni Chinyu. Tulad ng inaasahan, may nahulaan si Chinyu. Ang banal na tirahan na ito ay talagang nasa ilalim ng kontrol ni Brother Song. Mag-isip ng paraan para patayin siya. Ungol ni Chinyu. Pagkatapos, pinaandar ni Chinyu ang espiritu ng apoy sa kanyang katawan, at ang apoy ay agad na bumalot sa kanyang buong katawan. Sa sandaling lumitaw ang espiritual na apoy, ang temperatura ng buong mundo ay tumaas sa sandaling ito. Sa makatuwid, ang mga snowflake na nahulog sa katawan ni Chinyu ay agad na nagsingaw. Pilit na umungal si Chinyu, at ang kanyang mga mata ay nakakuha ng sapat na lakas upang muling sumugod kay kapatid na Song. Walang silbi. Pilit na sigaw ni Brother Song, at hinarangan na naman siya ng banal na tirahan. Sa pagkakataong ito, hindi na ito pinansin ni Chinyu. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ginamit ang kanyang pisikal na katawan para direktang bumagsak sa banal na tirahan. Boom! Isang malakas na tunog ang kumalat. Sa ilalim ng suporta ng espiritual na apoy, ang pisikal na katawan ni Chinyu ay direktang tumago sa banal na tirahan. Nang makita ang tagpong ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kantang-kanta. Siya ay nagpakawala ng isang mahinang sigaw, at ang banal na tirahan ay biglang lumitaw sa kanyang harapan. Boom! Pagkatapos, ang banal na tirahan na nakaharang sa harap ni kapatid na Song ay bumasag ng kamao kay Chinyu. Si Chinyu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Kinuyam niya ang kanyang kamao, at isang nakakatakot na kapangyarihan ang lumabas mula sa katawan ni Chinyu patungo sa kanyang kamao sa sandaling ito. Maaaring masira ng isang suntok ang lahat ng diskarte. Umungol si Chinyu, at isang maliwanag na liwanag ang agad na sumibol mula sa kanyang kamao. Ang diskarteng ito ay ang Supreme Fist Technique ni Chinyu. Tinipon nito ang lahat ng panloob na chi ng espiritual na apoy at espiritual na kapangyarihan sa isang suntok, at ang kapangyarihan nito ay hindi maisip. Boom! Ang napakalaking airwave na iyon ay direktang winasak ang banal na tirahan. Ngunit hindi nito napigilan ang pagsiklab ng natitirang kapangyarihan. Ang natitirang kapangyarihan mula sa Golden Fist ay mabilis na durog patungo sa kanta ng kapatid. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng kanta ni Kuya. Nagmamadali siyang nagpatawag ng yelo at nyebe sa pagtatangkang pigilan ito. Gayunpaman, nakakalungkot na ang suntok na ito ay masyadong nakakatakot. Pilit nitong winasak ang isang landas na puno ng apoy. Ang suntok na ito ay parang isang matalim na talim na nahulog mula sa langit, na ginagawang 2 piraso ng espasyo ang mundong ito. Nakita ni Brother Kanta na hindi maganda ang sitwasyon at nag-take off sa pagtatangkang umatras. Bumagsak ng husto sa kalawakan.
Gayunpaman, sinamantala ni Chinyu ang pagkakataong ito at agad na gumawa ng special spell. Agad na bumagal ang mga yapot ni Kuya Kanta sa sandaling ito. Harangan mo ako. Tilat ang mga mata ni Brother Song habang galit na galit siyang umungal. Pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na lakas at talagang nagpatawag ng ilang bundok ng nyebe. Ang mga snow mountains na ito ay napakalaki, na may 3 sa kanila na humaharang sa harap niya. Ngunit ang ikinasindak ng kanta ni Kuya ay ang walang katulad na malaking snow mountain na ito ay talagang nabasag ng isang suntok ni Chinyu. Boom! Madiin na nabasag ng kamao ang katawan ni Kuya Song. Agad na sumikip ang kanyang dibdib at ang kanyang katawan ay lumipad palabas ng daan-daang metro. Hindi niya alam kung ilang bundok ng nyebe ang nabasag niya bago niya mapatatag ang kanyang katawan. Sa gitna ng avalanche, gumapang palabas ang kapatid na kanta ng napakahirap. Ibinuka niya ang kanyang bibig, at bumulwak ang isang subo ng dugo na may halong laman loob. Inilibot ni Chinyu ang kanyang tingin sa ilang banal na tirahan. Gaya ng inaasahan, hindi gumalaw ang mga banal na tirahan. Ito ay talagang nasa ilalim ng iyong kontrol. Gumisi si Chinyu. Akala ko ito talaga ang kapangyarihan ng mga banal na tirahan sa lupaing ito ng nyebe. Ibinuka ni Kuya Kanta ang bibig. Ang suntok na ito ay labis na nasaktan sa kanya. Bata, you deserve to die. Nagngangalit ang mga ngipin ni Kuya Song, na para bang nabaliw. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na siya binigyan ni Chinyu ng isa pang pagkakataon. Kumikislap ang kanyang anyo habang tumatakbo patungo kay Kuya Song sa mabilis na bilis. Nagmamadaling pinaandar ni Brother Kanta ang ilang banal na tirahan. Sa kasamaang palad, sa ilalim ng kanyang nasugatan na kalagayan, ang kapangyarihan ng mga banal na tirahan ay humina din. Hindi nito nagawang harangan ang landas ni Chinyu. Pumunta ka sa impyerno. Sa isang sandali ng desperasyon, naglabas si Brother Song ng martial saint weapon at itinutok ito kay Chinyu. Ang maliwanag na iyon ang nagpapaliwanag sa mundo. Tumayo si Chinyu mula sa lupa at sumuntok. Boom! Ito ay isang matinding banggaan. Ang buong kalangitan ay naging isang malawak na kalawakan ng kaputian. Ang mga alon ng hangin ay sumangga sa banal na tirahan, at ang mga bitek ay lumitaw sa lupa. Natunaw talaga ang lupa na ilang talampakan na nagyelo, at biglang lumitaw ang mga bitek mula sa lupa. Whoosh! Sa sandaling ito, sumugod na si Chinyu sa harap ni Brother Song. Hinawakan niya ang kanyang leeg, at ang lakas ng kanyang kamay ay agad na tumaas. Chinyu? Ako. May gustong sabihin si Brother Song, ngunit hindi siya binigyan ni Chinyu ng kahit katiting na pagkakataon. Direkta niyang isinaaktibo ang kanyang kapangyarihan at dinurog ang kanyang ulo. Ang 8 banal na tirahan ay ganap na nawala sa puting nyebe na mundong ito. Ang naiwan na lang ay ang bangkay ni Kuya Song. Inilabas ni Chinyu ang kanyang ginintoang core at hindi naiwasang sumimangot. Ang isang half-step martial saint ay talagang nag-aksaya ng maraming oras ko. Akala niya ay mabilis niyang matatapos ang labanan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kapatid na kanta ay nagbigay ng problema kay Chinyu. Ang mga natitirang half-step martial saints ay hindi napigil ang sumimangot. Natural na makikita nila na ang lakas ni Chinyu ay mas mataas kaysa kay Kuya Song. Bukod dito, ang kanyang suntok ay napakalakas na halos hatiin ang mundong ito sa dalawa. Nang maisip nila ito, nagkatinginan sila at sinabi sa malalim na boses, sumusuko na kami sa paglaban, kami. Boom! Gayunpaman, bago pa nila matapos ang kanilang mga salita, nagpakawala na si Chinyu ng suntok. Ang kakilakilabot na kapangyarihang iyon ay parang isang nuclear na pagsabog, na direktang nagwasak sa mga katawan ng mga kalahating hakbang na martial saints na ito sa tinadtad na karne. Agad na tinakpin ni Zhang Yijio ang kanyang bibig at nagpakawala ng takot na takot. Hindi niya inaasahan na magiging napakalupit ni Chinyu. Huwag mo akong patayin. Handa akong maging alipin mo at iligtas ang aking buhay. Si Zhang Yijio ay natakot na sa kanyang talino. Patuloy siyang nanginginig sa nyebe. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabing, dalhin mo ako para kunin ang pusong may yelo at nyebe. Habang nagsasalita siya, nakita ni Chinyu ang isang mapusyaw na asul na liwanag na naglalabas mula sa kastilyo sa malamig na palasyo.
Isang alon ng kapangyarihan ang tila tahimik na namumuo. Nako! Ay, siya ba ay pupunta sa Martial Saint Realm? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chinyu. Nagmamadali siyang tumingin kay Zhang Yijio at sumigaw, "Bilis, dalhin mo ako kaagad sa iyong Panginoon ng palasyo."